Sa malawak na lupain ng San Ildefonso, kung saan ang matubo ay sumasayaw sa ihik ng hangin at ang araw ay tila mas mapagbigay, matatakbuhan ang Hacienda Alcantara. Ngunit sa likod ng malaparaisong tanawin nito, may bumabalot na dilim at lungkot, isang alaala ng isang trahedyang hanggang ngayon ay ibinubulong pa rin ng mamatatanda sa tuwing sasapit ang takip silim. Ilang taon na ang nakalipas mula nang ang dating masayahing hacienda ay nabalot ng pagluluksa. Ang mag-asawang Don Ricardo at Doña Esmeralda Alcantara, mataong kilala sa kanilang kabutihan, ay natakpuang walang buhay sa kanilang sasakyan. Ang kanilang makatawan ay lasok at wala ng lamang loop, isang gawang, mayugnay lamang sa isang nilalang na kinatatakutan ng lahat, ang aswang. Mula nun, ang hacienda ay hindi na naging pareho, at ang nag-iisang tagapagmana, ang kanilang anak na si Isabela, ay tila namatay na rin ang puso kasamang kanyang nga magulang. Ako si Marco, at sa hacienda na ito ako isinilang at lumaki, saksi sa bawat pagbabago nito. Nakikita ko araw-araw kung paano ang dating matamis at mahinghing si Isabela ay naging isang babaeng may pusong bato. Ang kanyang mamata, na dati kumikinang sa tuwa, ngayon ay punong lamik at pakasuklam. Tila lahat kami, ang kanyang mamanggagawa, ay maanino na lamang sa kanyang paningin, makasangkapan na maaari niyang itapon anumang oras. Hoy, Javier, bilisan mo diyan. Bulong ko sa aking kaibigan habang pinupunasan ang pawis sa aking nu. Paparating na si Dona Isabela. Ayokong mapag-initan na naman tayo. Nakatinginan kami ni Javier, isang tingin na punong pag-alala at takot. Nakita namin siya sa di kalayuan, sakay ng kanyang itim na kabayo. Ang kanyang tindik ay maringal ngunit nakakatakot. Ang bawat utos niya ay parang latigo. Ang bawat salita ay may kasamang panilibak. Ang hacienda ay naging kaharian niyang kalupitan at kami ang kanyang nga alipin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang katanungan na bumabagabag sa aming lahat. Ano ang tunay na nangyari sa gabing iyon? At bakit ang isang trahedya ay tila nanganak pang isa pa sa katauhan ng babaeng dapat sana'y aming poprotektahan? Ang hindi namin alam, ang dilim na bumalot sa Hacienda Alcantara ay hindi pa tuluyang naglalaho. Ito'y natutulok lamang, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling manalasa, at ang pagdating ng isang misteryosong bata ang magiging hudyat ng pagsisimula ng isang mas masalimot at nakakapangilabot na kabanata sa aming buhay. Isang hapon habang ang araw ay malupit na nagpapakalat ng kanyang init sa buong lupaing ng Hacienda Alcantara, natipon kaming nga manggagawa sa harap ng malaking kamalig. Hinihintay ang aming sahod para sa linggong iyon. Ang hangin ay mabigat, punong alikabok at ng amoy ngang pinakpawisang lupa. Lahat kami ay pagod. Ang aming nga katawan ay nanlalakit at ang aming nga mukha ay guwit-guwit ng dumi at hirap. Ngunit ang pagod na ito ay panandalyang nawala at napalitan ng pamilyar. Nakaba ng matanaw namin ang figura ni Dona Isabela, papalapit sa kanyang kabayo, na tila isang reyna na bumababa mula sa kanyang palasyo, upang siyasatin ang kanyang nga abang alagad. Hindi man lang siya bumaba sa kanyang kabayo, isang pagpapakita ng kanyang pagtingin sa amin, na kami ay nasa ilalim lamang ng ngapaan niya, hindi karapat-dapat na pantayan ang kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mamata ay matalim na sinuyot ang aming hanay, at ang bawat isa sa amin ay yumuko, umiiwas sa kanyang tingin na parang apoy na kayang tumupok ng sinuman. Huminto siya sa gitna, at sa isang sandali, tanging ang pahingal ng kabayo at ang sarili naming makinikimkim na pahinga ang maririnig. Nasaan si Celia? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, ngunit may talim na kayang humiwa sa katahimikan. Lahat kami ay nakatinginan, at mula sa likuran, dahan-dahang lumakat pasulong si Aling Celia, isang matandang babae na ang muka ay kulubot na dahil sa dekadangang pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit ang kanyang nga mata ay mayroon pa ring kislap ng kabaitan. Narito po, Dona Isabela, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Itinaas ni Isabela ang isang kamay, at sa pagitan ng kanyang madaliri ay isang maliit na pila na suklay, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Pamamayari mo ba ito, matanda? Tanong ni Isabela. Umiling si Aling Celia. Ang kanyang muha ay nagpapakita ng pakalito. Hindi po, senyorita. Hindi po akin iyan.
Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa malabi ni Isabela. Talaga? Dahil nakita ito ngang isa sa magwardiya salop ngang iyong bulsa habang paalis ka sa mansyon kanina. Ano ang masasabi mo roon, mga nakaw? Ang salitang mga nakaw ay tumama sa amin na parang isang malakas na sampal. Si Aling Celia ay isa sa mga pinakamatagal at pinakakatiwalaang manggagawa sa hacienda. Ang akusahan siya ng pagnanakaw ay isang kabaliwan. Hindi po totoo iyan, Donna Isabela. Umiyak na sabi ni Aling Celia. Ang kanyang nga tuhod ay tila bibigay na. Naglilinis po ako sa inyong silid. Nakita ko po iyan sa sahig. Itatabi ko po sana para ibalik sa inyo. Maniwala po kayo sa akin, sa buong buhay ko ay hindi ako kumuha ngang hindi sa akin. Ngunit ang masalita niya ay tila hangin lamang sa pandinig ni Isabela. Isang kasinungalingan. Lahat kayo ay pare-pareho. Mga ahas na inaalagaan ko sa aking bakuran, handang tumuklaw kapag ako'y nakatalikot. Dahil sa iyong kataksilan, kailangan mong matuto ng leksyon. Isang leksyon na hindi malilimutan ng sinuman sa inyo. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang pagkunot ng Noni Javier. Ang kanyang makamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Gusto kong sumigaw. Ipagtanggol ang matanda. Ngunit ang takot ay parang tanikalang pumipigil sa aking dila. Alam naming walang sinuman ang maaring sumuway kay Isabela. Mga guwardiya, utos niya. Dalhin ang matandang iyan sa gitna ng patiyo. Luluhot siya ron. Walang sinuman ang magbibigay sa kanyang tubig o lilim. Mananatili siya ron hanggang sa paglubog ng araw. Upang maalala niya at maalala ninyong lahat kung ano ang nangyayari sa mga taong kumakalaban sa akin. Dalawang matipunong guwardiya ang lumapit at walang awang kinalatkat si Aling Celia na patuloy sa pag-iyak at pagmamakaawa. Ang kanyang madaing ay sumasama sa hangin, ngunit si Isabela ay nanatiling hindi natitinag. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang gawa sa yelo. Pinanot namin habang si Aling Celia ay pinaluhot sa mainit na lupa. Ang kanyang puting buhok ay nakaladlat sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang tanawin ay napakasakit. Isang larawan ng kalupitan na hindi namin sukat akalay na magagawa ngang anang mabubuting Don at Doña Alcantara. Sa aking isipan, biglang bumalik ang isang alaala, isang batang Isabela na tumatakbo sa mga tubuhan. Ang kanyang tawa ay kasing tamis ang asukal, isang batang babae namin sa inagbigay. Sa akin ng isang pirasong tinapay dahil nakita niyang ako'y gutom. Nasaan na ang batang iyon? Siya ba ituluyan ng nilamon ng dilim na pumatay sa kanyang mamagulang? Habang dahan-dahang umuusat ang maoras, ang bawat isa sa amin ay bumalik sa aming nga gawain. Ngunit ang aming nga puso ay mabigat. Ang madaing ni Aling Celia ay naging mahinang hikbi hanggang sa ito'y naging isang nakakabinging katahimikan. Mula sa malayo, nakikita namin ang kanyang anyo, isang maliit at kawawang figura sa ilalim ng malawak at walang awang kalangitan. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa takot sa aking puso. Galit hindi lamang kay Isabela, kundi pati na rin sa aming nga sarili, sa aming kawalan ng kakayahang tumulong. Ang paggalang at awa na dati naming nararamdaman para sa aming naulilang amo ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang binhi ng paghihimaksik na nagsisimulang tumubo sa aming nga puso. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, at ang langit ay nakulay kahel at lila, saka lamang pinayagan ni Isabela na itayo si Aling Celia. Ang matanda ay halos hindi na makatayo. Ang kanyang katawan ay nanghihina at ang kanyang espiritu ay wasak. Tahimik siyang inalalayan ng ilang, kababayhan pabalik sa kanyang maliit na kubo. Walang nagsalita, walang kumibo, ngunit sa aming mamata, isang pangako ang nabuo, isang pangako na balang araw. Ang katarungan ay mananaik din sa Hacienda Alcantara. Sa gabing iyon, habang kami ni Javier ay tahimik na kumakain ng aming hapunan, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari. Hindi na ito tama, Marco, basak ni Javier sa katahimikan. Ang Donna Isabela ay nagiging isang halimaw. Tumango ako, ang aking lalamunan ay tila may bara. Alam ko, sagot ko, at natatakot ako na ito ay simula pa lamang. Ang pangyayaring iyon ay nakiwan ng isang malalim na sugat sa aming komunidad, isang sugat na hindi madaling magilom. Ito ang nagpatunay sa amin na ang babaeng namumuno sa amin ngayon ay hindi na ang Isabela na aming kilala. Siya ay isang estranghero, isang reyna na ang korona ay gawa sa pihati at ang setro ay gawa sa kalupitan.
At sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Hacienda Alcantara ay naging isang lugar kung saan ang takot ay namumunga ng mas malago kaysa sa mga tubo. Ilang araw matapos ang malupit na parusa kay Aling Celia, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa aming nga gawain. Ang bawat isa ay kumikilos na parang may aninong nakasunot. Maingat sa bawat salita, takot na maging susunod na biktima ang galit ni Donna Isabela. Ang araw-araw na pagtatrabaho ay naging isang ritual ng pag-iwas at pananahimik. Sa gitna ng ganitong kalagayan, isang umaga, isang di pangkaraniwang tanawin ang sumalubong sa amin habang kami nag-abang ng nautos para sa maghapon. Si Lolo Kiko, ang aming matandang katiwala, ang taong nagsilbi pa sa magulang ni Isabela, ay dahan-dahang naglalakad patungo sa amin mula sa direksyon ng pangunahing kalsada. Si Lolo Kiko ay isang institusyon sa hacienda. Ang kanyang mukha ay mapang nga tao ng pagtatrabaho, bawat kulubot ay kwento ng tag-araw at tagulan. Siya ang huling piraso nakaraan, isang buhay na alaala ng panahon kung kailan ang Hacienda Alcantara ay isang masayang lugar. Ngunit ang ikinagulat namin ay hindi ang kanyang pagdating, kundi ang kasama niya. Sa kanyang likuran, nakasunod ang isang batang lalaki. Marahil ay nasa 10 o 12 taong gulang. Ang bata ay payat. Ang kanyang nga damit ay may bahit ng dumi ng mahabang paglalakbay. At ang kanyang buhok ay magulo. Nakayukos siyang naglalakad. Tila nahihiyang harapin ang tingin ng mundo. Sino ang batang iyan? Bulong ni Javier sa tabi ko. Nakibit balikat ako. Hindi ko alam. Ngayon ko lang siya nakita. Sa tingin mo saan siya nanggaling? Ang nabulungan ay nagsimula ng kumalat sa aming hanay. Ang pagdating ng isang dayo ay isang malaking balita. Lalo na't isang bata na tila walang kasama. Ngunit sa ilalim ng aming kuryosidad ay mayroon ding pag-alala. Alam namin ang patakaran ni Donna Isabela. Ayaw niya nga mapalamunin at hampas lupa sa kanyang lupain. Dinala ni Lolo Kiko ang bata, na nakpakilalang si Leo, sa isang bangko sa ilalim ng puno nga. Binigyan niya ito ngang isang pirasong tinapay at isang basong tubig na mabilis namang tinanggap ng bata. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Ngunit mayroong isang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan ng matanda at ng bata, isang ugnayan ng pangangalaga at tiwala. Habang pinagmamasdan namin sila, ang tunog nga yabang kabayo ay muling nagpatigil sa aming nga pahinga, si Donna Isabela. Tila mayroon siyang kakayahang maramdaman kung may nangyayaring hindi na ayon sa kanyang kagustuhan. Huminto siya ilang metro mula sa kinaroroonan ni Lolo Kiko, ang kanyang mamata ay agad na dumapo sa bata. Ano ang ibig sabihin nito, Kiko? Ang kanyang boses ay tila yelo sa gitna ng mainit na umaga. Dahan-dahang tumayo si Lolo Kiko. Ang kanyang katawan ay bahagyang yumukot bilang paggalang, ngunit ang kanyang mamata ay hindi nagpakitang takot. Magandang umaga po, Donna Isabela. Siya po si Leo. Natakpuan ko po siya sa daan. Mag-isa at gutom. Tiningnan ni Isabela si Leo mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hayagang pandidiri. At ano ang balak mong gawin sa kanya? Gawing dekorasyon dito sa hacienda? Hindi ito isang ampunan, Kiko. Marami ng bibi na kailangan kong pakainin. Pasensya na po, senyorita. Mahinahong sagot ni Lolo Kiko. Ngunit naawa po ako sa bata. Wala siyang mapupuntahan. Naisip ko po ang inyong mga magulang. Ang Don at Donya ay hindi magdadalawang isip na tulungan ang isang batang nangangailangan. Ang pagbanggit sa kanyang nga magulang ay isang malaking pagkakamali. Isang madilim na anino ang dumaan sa mukha ni Isabela. Huwag na huwag mong gagamitin ang pangalan ng aking nga magulang laban sa akin, mariin niyang sabi. Ang kanilang kabutihan ang nagdala sa kanila sa kanilang kamatayan. Hindi ko ulitin ang kanilang pagkakamali. Paalisin mo ang batang iyan. Ngayon din, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sumunod si Lolo Kiko. Nanatili siyang nakatayo, matatag. Kung iyon po ang inyong nais, senyorita, ngunit kung alis ang bata, alis na rin po ako. Lahat kami ay napasinghap. Ang hamunin si Isabela ng harapan ay isang bagay na walang sinuman ang nangahas na gawin. Si Lolo Kiko, sa kanyang katandaan at katapatan, ay isinusugal ang lahat para sa isang batang hindi niya kilala. Nagulat si Isabela. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagsagot mula sa matandang katiwala. Sa isang iglap,
Nakita ko ang pag-alangan sa kanyang nga mata. Alam niyang si Lolo Kiko ay hindi basta-bastang manggagawa. Siya ang koneksyon niya sa kanyang nakaraan, ang taong pinakakatiwalaan ng kanyang ama. Ang paalisin si Lolo Kiko ay magdudulot ng mas malaking problema. Kung ganun, nakpatuloy si Lolo Kiko. Hayaan niyo po siyang manatili. Ako po ang bahala sa kanya. Ang pakay niya ay babawas na lamang sa aking parte. Magtatrabaho po siya, senyorita. Sisiguraduhin kong hindi siya magiging pabigat. Nahari ang isang mahabang katahimikan. Tinitigan ni Isabela si Lolo Kiko. Pagkatapos ay ang batang si Leo. Nasa buong panahon ay nanatiling tahimik. Ang nga mata ay nakatutok sa lupa. Ngunit ramdam mo ang kanyang pakikinig sa bawat salitang binibitawan. Sa wakas, bumuntong hininga si Isabela. Isang tunong ang pakatalo na pilit niyang ikinukubli. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng pagbabanta. Maari siyang manatili. Ngunit pakinggan mong mabuti ito. Matanda. Sa oras na gumawa anumang problema ang batang iyan. Kahit na ang pinakamaliit na bagay, pareho ko kayong ipapalaya sa atyenda na ito. Walang babala, walang pangalawang pagkakataon. Nakakaintindihan ba tayo? Opo, Dona Isabela. Maraming salamat po. Sagot ni Lolo Kiko. Yumukot muli. Walang imi na pinaikot ni Isabela ang kanyang kabayo at nagpatuloy sa kanyang pag-i-inspeksyon na parang walang nangyari. Ngunit para sa amin, isang malaking bagay ang naganap. Nakita namin ang isang malit na bita sa padang ngalupitan ni Isabela at nakita namin ang isang pambihirang katapangan mula kay Lolo Kiko. Nang makalis na si Isabela, nilapitan namin sina Lolo Kiko. Lolo Kiko, sigurado po ba kayo rito? Tanong ko. Delikado po ang ginawa ninyo. Ngumiti lamang ang matanda. Isang pagod ngunit kuntentong ngiti. Ang pagtulong sa kapwa. Marco, ay hindi kailanman naging delikado. Ito ay isang tungkulin. Tumingin siya sa batang si Leo at marahang tinapik ang balikat nito. Simula ngayon, dito ka na muna sa akin. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Sa unang pagkakataon, itinaas ni Leo ang kanyang ulo at tumingin sa amin. Ang kanyang nga mata ay malalim at madilim, at sa loob ng nga iyon ay may nakita akong isang bagay na hindi ko may paliwanag. Hindi ito takot ng isang ordinaryong bata. Ito ay isang bagay na mas matanda, mas malalim, isang bigat na hindi nararapat sa kanyang murang edad. Habang papalayo sila, si Lolo Kiko at ang kanyang bagong alaga, hindi ko maiwasang makaramdam ng isang malamig na kaba. Ang pagdating ni Leo ay hindi pangkaraniwan. Ito'y tila isang bato na inihulog sa isang tahimik at madilim na lawa. At habang pinakmamasdan ko ang nga alon na unti-unting nabubuo mula sa pakbaksak nito, alam kong ang buhay sa Hacienda Alcantara ay hindi na mananatiling tahimik pa. Ang bata ay hindi isang ordinaryong ulila. Siya ay isang misteryo, isang lihim na naglalakad, at sa kanyang pagdating, isang mas madilim na kabanata, ang malapit ng magbukas. Lumipas ang ilang linggo mula nang dumating si Leo sa hacienda. Ang kanyang pananatili na sa una inaging sanhi ng tensyon ay unti-unting naging bahagi ng ang aming pang-araw-araw na buhay. Sa ilalim ng paaruga ni Lolo Kiko, si Leo ay naging isang masipak at tahimik na katulong. Bihira siyang magsalita, ngunit ang kanyang mamatay laging mapakmasit. Tila binabasa ang bawat kilos at nararamdaman ng mataw sa kanyang paligid. Ang takot na dulot ng pamumuno ni Dona Isabela ay naroon pa rin. Ngunit nasanay na kami sa bigat nito, na parang isang damit na basang-basa sa ulan na pilit mong isinusuot araw-araw. Nagsimula kaming maniwala na marahil. Ito na ang magiging takbo ng aming buhay. Isang walang katapusang siklong pagtatrabaho at pag-iwas. Ngunit ang kapayapaan, kahit na isang huwad na kapayapaan, ay hindi nagtagal sa Hacienda Alcantara. Nagsimula ito sa isang bagay na malit at kakaiba. Isang umaga, si Manggorio, ang tagapag-alaga ng makambing, ay natakpuang naghihistriyang sumisigaw malapit sa koral. Nang puntahan namin siya, nakita namin ang dahilan. Ang isa sa kanyang pinakamalusok na kambing ay nakahandusay sa lupa, patay na. Ngunit hindi ito basta-bastang pakamatay. Walang bakas ng dugo sa paligid. Maliban sa dalawang malit na butas salig na hayop, na parabang sinipsip ang lahat ng dugo nito hanggang sa maubos. Ang mas nakapangingilabot, ang tiyan nito ay biyak
At ang malamang loob ay nawawala. Walang asong gubat ang may gawa nito, sabi ngang nanginginig na si Manggorio. Iba ito. Ito'y gawa ng demonyo? Sa una, sinubukan naming ipagwalang bahala ito. Marahil ay isang kakaibang hayop lamang na napatpat sa aming lugar, ngunit pagkalipas ng 2 araw, 3 manok ang natakpuang patay sa loob ng kanilang kulungan sa parehong paraan. Pagkatapos, isang baboy ang natakbuhan sa kanyang kural. Biyak ang katawan at wala na ring lamang loob. Ang pattern ay naging malinaw at hindi may kakaila. Isang anino ng takot ang nagsimulang gumapang sa buong hacienda. Ang magabi ay naging mas madilim. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagdudulot ng kaba. Ang bawat tahol ng aso ay nagpapabilis ng tibok ng aming nga puso. Ang salitang mataga ng ibinaon sa limot ay nagsimula muling lumabas sa mga usapan sa mga bulungan sa sulok habang kami nagpapahinga. Aswang. Ang salitang iyon ay may dalang bigat ng isang madugong nakaraan. Ang parehong nilalang na pumatay sa mga magulang ni Isabela ay tila nakbalik. Bumalik na siya. Sabi ng isang matandang manggagawa, ang kanyang muka ay maputla. Hindi siya nasiyahan sa maamo. Ngayon, tayo naman ang kanyang babalikan. Ang masimpleng paniniwala ay nagsimulang mabuhay muli. Ang mapinto at bintana ay sinasabitan ng mabungkos ng bawang. Ang asin ay ikinakalat sa mapasukan ng bahay. Ang nga dasal ay naging mas mahaba at mas taimtim. Ngunit alam naming lahat na ang nga ito ay pananggalang lamang ng mahihina laban sa isang kasamaang hindi namin lubos na maunawaan. Ang aming pinakamasamang kinatatakutan ay nakatoto 1 linggo pagkatapos matakpuan ang huling patay na hayop. Si Mang Teban, isang masayahing lalaki na laging may dalang kwento at halakak, ay hindi sumipot sa trabaho. Sa una ay inakala naming siya ay nakasakit lamang. Ngunit nang hindi pa rin siya lumitaw kinabukasan, isang grupo nga kalalakihan, kasama ako at si Javier, ang nagpasyang hanapin siya sa kanyang kubo. Wala siya ron, ang kanyang magamit ay naron pa. At ang isang platong tuyong kanin ay nasa kanyang mesa pa, na tila siya'y bigla na lamang kinuha sa gitna ang kanyang hapunan. Nagpasya kaming hanapin siya sa matubuhan, ang lugar kung saan huli siyang nakitang nagtatrabaho. Habang kami lumalakat sa makikitit na daanan sa pagitan ng matataas na tubo, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa amin. Tanging ang marahang paksayaw ng gadahon sa hangin ang aming naririnig. Mayroon kaming pakiramdam na kami pinakmamasdan, na kami nga daga na pumasok sa teritoryo ng isang ahas. Teban! Mang Teban! Sigaw ni Javier, ngunit tanging ang alingaw-ngaw ngang boses ang sumasagot. Adon, sa isang maliit na espasyo sa gitna ng tubuhan, nakita namin siya. Ang amoy ng dugo ang unang umabot sa amin. Isang matapang at nakakasulasok na amoy. Nakasandal si Mang Teban sa isang punong tubo, ang kanyang nga mata ay dilat sa isang ekspresyon ng sukdulang takot, na parabang nakita niya ang mismong mukhang impyerno bago siya malagutan ng hininga. At ang kanyang katawan, katulad na mga hayop. Isang malaking sugat ang nakanganga sa kanyang dibdib at sa loob nito, wala kaming nakitang anuman kundi kadiliman. Ang kanyang puso at iba pang lamang loob ay para na rin bulang naglaho. Isang sigaw ng takot ang kumawala mula sa isa naming kasama. Lahat kami ay napaatras, ang aming nasikmura ay bumaliktad. Ang katotohanan ay sumampal sa amin ng buong lakas. Ang aswang ay hindi na nasiyahan sa dugo nga hayop. Naghahanap na itong tao. Binuhat namin ang malami na bangkay ni Mang Teban, pabalik sa sentrong ng hacienda. Ang pagdating namin ay sumalubong sa maiya asigaw ng kanyang pamilya at ng iba pang mamanggagawa. Ang takot ay naging lagim. Ang hacienda ay naging isang kulungan at alam naming isa sa amin ang maaring maging susunod. Si Lolo Kiko, na may mabigat na puso, ang siyang nakbalita kay Donna Isabela. Inaasahan naming makakita ng kahit kaunting awa o pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit wala. Ang kanyang nga mata ay nanatiling malamig at walang pakialam. Isang aksidente marahil, sabi niya, na hindi man lang tinitingnan ang bangkay. O baka gawang matulisan. Huwag kayong mag-isip na makababalahan. Pero Donna Isabela, pakiusap ni Lolo Kiko, ang mga tao po ay natatakot. Parehong-pareho po ito sa nangyari sa Donna Donya. Isang aninong inis ang dumaan sa mukha ni Isabela. Tumigil ka, Kiko. Bibigyan kompra ang pamilya ni Teban para sa kanyang libing. Iyon lang ang magagawa ko. Ngayon,
Bumalik na kayong lahat sa inyong matrabaho. Umalis siya na parang walang nangyari. Iniwan kaming lahat na nakatulala sa kanyang kawalan ng puso. Sa sandaling iyon, ang galit namin sa kanya ay mas lalong lumalim. Hindi niya kami nakikita bilang matao, kundi bilang manumero lamang, mapiyesa na madaling palitan sa kanyang malawak na lupain. Sa gabing iyon, walang sinuman sa amin ang nakatulog ng mahimbing. Ang bawat anino ay tila may buhay, ang bawat tunok ay nagiging banta. Ang Hacienda Alcantara ay hindi na isang lugar ng kabuhayan, kundi isang larangan ng pangangaso. At keming, lahat ang kanyang nga biktima. Ang masamang espiritu ng nakaraan ay hindi lamang nakbalik. Ito'y nakugat na at nagsisimula ng maningil ng buhay, isa-isa. At sa gitna ng lahat na ito, napansin ko ang batang si Leo, nakatayo sa dilim sa labas ng kubo ni Lolo Kiko, nakatingin sa malawak na tubuhan, ang kanyang mamata ay tila nakikipag-usap sa kadiliman, at sa hindi ko malamang dahilan, isang mas matinding kaba ang aking naramdaman. Ang takot na dalangang pagpatay kay Mang Teban ay naktaning ang lason sa aming mapuso. Ang bawat araw ay naging isang pagsubok sa katatagan, at ang bawat gabi ay isang paanyaya sa lagim. Nagtatrabaho kami ng may pag-ingat, ang aming nga mata ay laging alerto, ang aming nga tainga ay handang makinig sa anumang di pangkaraniwang tunok. Ang nga masayang kwentuhan ay napalitan ng nga dasal na pabulong, at ang mangiti ay naging pambihira na parang patak ng ulan sa gitna ng taginit. Sa gitna ng lahat ng ito, sinubukan naming magpatuloy. Isang araw, inutusan ako ni Mang Eboy, ang bagong katiwala, na kumpunihin ang bubong ng isang mataas na kamalik kung saan itinatago ang nganing palay. Ang kamalik ay lumana, ang kahoy na hagdanan nito ay marupok at ang bubong ay ilang beses nang tinakpian. Habang ako'y nasa itaas, ramdam ko ang bawat ihip ng hangin na tila nagtutulak sa akin pababa. Ang sikat ng araw ay matindi at ang pawis ay dumadaloy sa aking mamata na nagpapahirap sa aking pagtingin. Maingat kong inalis ang malumang yero nang biglang isang malakas na tunog na nababasak na kahoy ang aking narinig. Ang baitangang hagdan na aking inaapakan ay bumigay. Sa isang iglap, nawalan ako ng balanse. Ang mundo ay umikot. Nakita ko ang lupa na mabilis na sumasalubong sa akin at sa sandaling iyon alam kong katapusan ko na. Isang sigaw ng takot ang kumawala sa aking bibig. Isang sigaw na alam kong walang makakarinig dahil ang lahat ay abala sa kabilang dulo ng hacienda. Ngunit bago pa man dumampi ang aking katawan sa matigas na lupa, isang bagay na hindi kapanipaniwala ang nangyari. Isang malakas ngunit mabilis na puwersa ang sumalo sa akin. Hindi ito isang marahang pagsalo. Ito'y parang isang kidlat na humarang sa aking pagbagsak. Ang lahat ay nangyari sa isang kisap mata. Ang huli kong naramdaman ay ang pag-angat ng aking katawan at ang marahang paglapak nito sa damuhan. Nang buksan ko ang aking nga mata, nanginginig at litong-lito, nakita ko si Leo, nakatayo ilang hakbang mula sa akin. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba, ngunit ang kanyang muka ay kalmado, ang kanyang nga mata ay nakatitig sa akin ng may kakaibang intensidad. Gulat na gulat ako. Leo, paano? Paano ka napunta rito? Tanong ko. Ang aking boses ay halos hindi lumabas. Kasama mo si Javier sa may patubig kanina. Imposible kang makarating dito ng ganito kabilis. Tumingin siya sa paligid na para bang tinitiyak na walang ibang nakakita. Narinig ko po ang sigaw ninyo. Kuya Marco. Sagot niya. Ang kanyang boses ay mahina. Narinig mo? Mula sa kabilang dulo ng hacienda? Imposible iyon. Pagpupumilit ko. At kahit pa, ang bilis mo. Hindi iyon normal. Umiling siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang nga mata. Pakiusap po, Kuya Marco, sabi niya, huwag po ninyong sasabihin kahit kanino ang nangyari. Pakiusap po, bago pa ako makasagot. Dumating si Javier, humihingal. Marco, narinig ko ang sigaw mo. Anong nangyari? Ayos ka lang? Teka Leo, anong ginagawa mo rito? Ang pagkagulat sa mukha ni Javier ay nagpatunay sa aking hinala. Ang pagdating ni Leo ay hindi may paliwanag. Hindi ako umimik tungkol sa milagrosong pagsalo niya sa akin. Sinabi ko na lamang na nahulog ako ngunit nagawa kong makakapit sa isang mababang sanga. Ngunit habang tinutulungan nila akong tumayo, ang aking mga mata ay hindi maalis kay Leo. Ang pasasalamat na nararamdaman ko ay nahaluan ng isang bagong damdamin.
Isang malalim at nakakabahalang pagdududa. Mula sa araw na iyon, hindi na malis sa isip ko ang nangyari. Sinimulan kong obserbahan si Leo ng palihim. Napansin ko ang mabagay na dati hindi ko pinapansin. Ang paraan ng kanyang paglalakat na walang ingay. Ang kanyang pandinig na tila kayang kunin ang pinakamahinang bulong mula sa malayo. Ang kanyang mga mata, nasa dilim ay tila may sariling liwanag. Ang batang ito ay hindi ordinaryo. Mayroon siyang itinatagong lihim. Isang lihim na nagsisimula nang bumagabag sa akin nang higit pa sa takot ko sa aswang. Isang gabi, habang ang buwan ay kabilugan at nakakalat ng maputlang liwanag sa buong hacienda, hindi ako makatulog. Ang imahe ng pagbagsak ko at ang impossible rescue ni Leo ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Mula sa maliit na siwang sa bintana ng aming kubo, natanaw ko ang isang figura na tahimik na lumabas mula sa bahay ni Lolo Kiko. Si Leo, alam kong tulo na si Lolo Kiko sa mga oras na iyon. Saan pupunta ang bata sa gitna ang gabi? Lalo na't may gumagalang panganib sa paligid. Isang hindi may paliwanag na puwersa ang nagtulak sa akin na alamin ang katotohanan. Dahan-dahan akong bumangon, kinuha ang aking itak at tahimik na lumabas. Sinundan ko siya. Ang pagsunod kay Leo ay parang pagsunod sa isang multo. Kumikilos siya ng may pambihirang bilis at liksi na para bang kabisado niya ang bawat anino. Dumaan siya sa likod ng makubo, sa gilid ng matubuhan, palayo sa sentro ng hacienda. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Bawat tunok ng gabi ay tila isang babala. Huminto siya sa isang lumang niyugan. Isang lugar na iniwasan ng marami dahil sa mga kwento ng naligaw na espiritu. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno ng niyok. Sapat na malapit para makita siya, ngunit sapat na malayo para hindi mapansin. Tumayo si Leo sa gitnang isang maliit na espasyo kung saan direktang tumatama ang liwanag ng buwan. At doon, nasaksihan ko ang isang bagay na sumira sa lahat ng aking paniniwala at nakdala sa akin sa bingit ng kabaliwan. Sa una, siya ay yumuko. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginik ng malakas. Isang tunok, isang nakakapangilabot na tunok ng manababaling buto, ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang kanyang mabraso at binti ay humaba sa isang hindi natural na paraan. Ang kanyang likod ay bumaluktot, at ang kanyang balat ay tila napupunit at nagbabago. Ang malambot na balat ng isang bata ay napalitan ng magaspang at maitim na balahibo. Ang kanyang mukha ay humaba, ang kanyang ilong ay naging isang uso, at ang kanyang ngipin ay tumubo at naging matatalas na pangil. Ang mainosenteng mata ang isang bata ay naglaho. Napalitan ng dalawang nakbabagang tuldok na pula. Puno ang isang mabangis na talino. Salup lamang ng ilang sandali, ang batang si Leo ay nawala. At sa kanyang kinatatayuan, isang malaking nilalang na anyong aso ang lumitaw. Mas malaki kaysa sa alinmang asong gubat. Ang kanyang ngakalamnan ay bakat sa ilalim ng kanyang maitim na balahibo. Itinaas nito ang kanyang ulo at umalulong sa buwan. Isang tunok na hindi galing sa isang hayop, kundi isang tunok ng purong lagim na nakpatindig sa lahat ng balahibos sa aking katawan. Hindi ako makagalaw. Ang aking ngapa ay tila naging bato. Ang aking lalamunan ay tuyo. At ang sigaw na gustong kumawala ay nanatili lamang sa loob ng aking dibdib. Pinanot ko habang ang halimaw ay nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang ay maingat at punong kapangyarihan. Bago ito nawala sa kadiliman ng niyugan. Nanginginig na napasandal ako sa puno. Ang aking buong katawan ay nilalamig sa kabila ng mainit na gabi. Ang katotohanan ay isang bangungot. Ang aswang. Ang halimaw na aming kinatatakutan ay hindi pala isang estranghero na nakatago sa dilim. Siya ay kasama namin. Nakatira sa amin. Kumakain kasama namin. At siya ang parehong nilalang na nagligtas sa aking buhay. Ang tahimik at misteryosong si Leo ay ang aswang. Ang sumunod na araw ay naging isang personal na imperno para sa akin. Ang bawat anino ni Leo ay nagiging halimaw sa aking paningin. Ang bawat tahimik niyang kilos ay isang banta. Paano ko pakikisamahan ang isang nilalang na kaya akong patayin sa isang iglap? Ngunit sa tuwing nangingibabaw ang takot, bumabalik sa aking isipan ang alaala ng kanyang pagligtas sa akin. Kung siya nga ang masamang aswang na pumapatay, bakit niya ako iniligtas? Ang katanungang iyon ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Isang palaisipan na walang kasagutan, na lalong nagpapahirap sa aking kalooban. Iniwasan ko siya hanggat maari. Kapag nakikita ko siyang papalapit,
Lumiliko akong daan. Kapag kinakausap niya ako, ang aking nasagot ay maikli at pautal. Napansin ito ni Javier. May problema ba kayo ni Leo? Marco, tanong niya isang araw. Parang iniwasan mo siya. Umiling lang ako at gumawa ng dahilan. Paano ko sasabihin sa kanya na ang batang kinahabagan naming lahat ay ang mismong halimaw na aming kinatatakutan? Ang sikreto ay parang isang mabigat na bato sa aking dibdib at sa bawat araw na lumilipas, lalo itong bumibigat. Isang umaga, habang kami nag-agahan, isang gwardiya mula sa mansyon ang lumapit sa akin. Marco, pinapatawag ka ni Donna Isabela. Ang lahat ng dugo sa aking katawan ay tila bumaba sa aking nga paa. Ang ipatawag sa mansyon ay nanganghalugan ng gulo. Ano ang aking nagawa? Nalaman ba niya ang aking pag-ispya kay Leo? O baka naman ang pag-iwas ko sa bata ay napansin niya? Nanginginig ang aking matuhot habang sinusundan ko ang gwardiya patungo sa malaking bahay. Ang mansyon ng nga Alcantara, na dati isang lugar ng pangarap, ngayon ay tila isang hawla ng isang mabangis na hayop. Ang bawat pasilyo ay malamig at tahimik, ang nga mamahaling muebles ay nababalutan ng alikabok, at ang malarawan ng masayang pamilya sa pader ay tila mamultong nakaraan. Dinala akong gwardiya sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa nara. Ang pinto patungo sa pribadong silid-aklatan ni Don Ricardo. Maghintay ka riyan, sabi niya at iniwan ako. Habang ako'y naghihintay, narinig ko ang isang mahinang tunok mula sa loop. Hindi ito sigaw o utos. Ito'y isang tunog ng pag-iyak. Dahan-dahan, itinulak ng kuryosidad. Sinilip ko ang bahagyang nakawang na pinto at ang aking nakita ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Dun, sa gitnang silid sa harap ng isang malaking larawan ng kanyang mamagulang, nakaluhot si Donna Isabela. Ang kanyang likod ay nakaharap sa akin, ngunit ang kanyang mabalikat ay nanginginig. Ang buwang tindik niya na laging matigas at maringal ay gumuho. Ang babaeng walang puso, ang reynang yelo ng Hacienda Alcantara ay umiyak. Umiyak siya ng may matining pihati. Isang tunog na puno ng kalungkutan at pangungulila na hindi ko inakalang maririnig mula sa kanya. Sa isang saglit, ang lahat ng galit at takot ko sa kanya ay nawala. Napalitang ng isang pakalito at awa. Bigla siyang huminto na parabang naramdaman niya ang aking presensya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang maluha at tumayo. Ang kanyang malamig na maskara ay muling bumalik sa kanyang muha. Humarap siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay bahagyang namumula ngunit puno pa rin ng otoridad. Pumasok ka at isara mo ang pinto. Ginawa ko ang kanyang inutos. Ang aking puso ay kumakabog. Ano ang nakita mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matigas. Hindi ako makasagot. Yumuko na lamang ako. Sumagot ka. Wala po, Donna Isabela. Wala po akong nakita. Pagsisinungaling ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Na parabang binabasa niya ang aking kaluluwa. Akala ko'y sisigawan niya ako, parurusahan. Ngunit sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Lumakat siya patungo sa kanyang mesa at umupo. Alam kong galit kayong lahat sa akin, sabi niya, sa isang boses na mas mahina at mas pagod. Iniisip ninyo na ako isang halimaw, na wala akong puso. Muli, hindi ako umimik. Sa tingin mo ba ginusto kong maging ganito, Marco? Nakpatuloy siya. Sa tingin mo ba masaya akong kinatatakutan at kinasusuklaman ng lahat? Itinaas niya ang kanyang tingin sa akin at sa kanyang mamata, nakita ko ang isang bagay na higit pa sa galit nakita ko ang sakit. Ang kalupitan ko, Marco, ay isang palabas, isang maskara, isang paraan para protektahan ang aking sarili at para hanapin ang katotohanan. Katotohanan po, naglakaslop kong tanong. Ang pumatay sa aking mamagulang? Sabi niya, ang kanyang boses ay naging matigas muli. Hindi ito isang ordinaryong aswang na nakataong napadan lamang. Naniniwala, akong ang pumatay sa kanila ay taga rito, isa sa mga taong pinakakatiwalaan nila, isa sa inyo. Ang kanyang masalita ay tumama sa akin na parang kidlat. Lahat ng ito ay isang palabas. Kaya ako nakakaganito. Umasa akong sa aking paghihigpit, sa aking kalupitan. May isang madudulas. May isang makakamali. May isang magpapakitang ganyang tunay na kulay. Ngunit hanggang ngayon, wala. Binuksan niya ang isang maliit na kahon na gawa
sa kamagong na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Mula sa loob, kinuha niya ang isang bagay at inilatak ito. Isang pulseras na kulay itim. Gawa ito sa pinakintap na itim na kahoy, na may isang kakaibang simbolo na inukit sa gitna. Ito, sabi niya, ang tanging pag-asa ko. Natakpuan ko ito sa loob ng sasakyan. Mahigpit itong hawak ng aking ina bago siya mamatay. Hindi ito pinansin ng mga pulis. Ngunit alam ko, Marco, alam kong ito ang susi. Nahulog ito mula sa pumatay sa kanila. Hindi ako makapaniwala sa aking mga naririnig. Ang babaeng kinamumuhian, namin ay lihim, na nagsasagawa ang kanyang sariling investigasyon sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kalupitan ay hindi dahil sa kawalang ng puso, kundi dahil sa isang pusong nasugatan na desperadong naghahanap ng katarungan. Bakit po ninyo sinasabi sa akin ito? Tanong ko. Dahil kailangan kong tulong, diretsong sagot niya. Kailangan kong mamata, at tayo nga sa labas ng mansyon na ito. Kailangan kong isang taong nakakarinig ng mabulungan na hindi ko maririnig. Pinagmamasdan kita, Marco. Hindi ka katulad ng iba. Nakikita ko ang talino sa iyong mamata. Hindi lamang takot. Inusok niya ang pulseras palapit sa akin. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong hanapin kung sino ang nakmamayari ng pulseras na ito. Maging espiya ka para sa akin. At kapag nahanap natin ang halimaw na iyon, sisiguraduhin kong hindi mo pagsisisihan ang iyong pagtulong. Ang aking isipan ay gulong-gulo. Isang bagong sikreto ang inilalatak sa aking harapan. Mas mabigat at mas mapanganib kaysa sa una. Sa isang banda, alam kong si Leo ay isang aswang. Ang pulseras ba ay sa kanya? Ngunit niligtas niya ako. Sa kabilang banda, ang babaeng ito na aking kinasusuklaman ay nagpapakita sa akin ng kanyang kahinaan at humihingi ng tulong para sa isang makatarungang dahilan. Ang pagtulong sa kanya ay nangangahulugang pagpasok sa isang mas delikadong laro kung saan ang kalaban ay hindi lamang isang halimaw, kundi isang traidor na nagtatago sa likod ng isang pamilyar na muka. Naalala ko ang walang buhay na katawan ni Mang Teban, ang iyang kanyang pamilya. Naalala ko ang kabutihan ni na Don Ricardo at Doña Esmeralda. Tumingin ako sa mga mata ni Isabela at sa unang pagkakataon, hindi isang malupit na amo ang aking nakita, kundi isang naulilang anak na naghahanap ng hustisya. Dahan-dahan, tumango ako. Gagawin ko po, sabi ko. Isang bahagyang ngiting kasonet ang sumilay sa kanyang ngalabi, ngunit mabilis din itong nawala. Mabuti. Ngunit tandaan mo ito, Marco. Ang usapan na ito ay sa pagitan lamang nating dalawa. Sa matang lahat, isa ka pa ring hama na manggagawa at ako ang malupit mong amo. Huwag na huwag kang magpapakita ng anumang senyales na mayroon tayong ugnayan. Nakakaintindihan ba tayo? Opo, Dona Isabela. Lumabas ako sa mansyon na iyon na may dalang-dalawang sikreto. Bawat isa ay mas mabigat kaysa sa isa. Ang isa ay ang sikreto ng halimaw na nagligtas sa akin. Ang isa naman ay ang sikretong babaeng gusto itong patayin. Ang buhay sa Hacienda Alcantara ay hindi na simpla. Ito ay naging isang mapa ng nga kasinungalingan at mga nakatagong panganib. At ako, si Marco, ay biglang napunta sa pinakasentro nito. Ang aming lihim na kasunuan ni Dona Isabela ay nagbigay sa akin na isang bagong pasanin. Habang ang ibang manggagawa ay abala sa kanilang magawain sa bukit, ang aking isipan naman ay abala sa paghahanap ng magapahiwatig. Bawat kilos, bawat salita, bawat tingin ng aking makasama ay aking pinag-aralan. Sino sa kanila ang nagtatago ng isang madilim na sikreto? Sino ang may kakayahang pumatay ng walang awa? Ang pulseras na itim ay laging nasa aking isipan, isang susi na hindi ko alam kung saang pinto nararapat. Ngunit ang aking lihim na investigasyon ay biglang natigil ng isang bagong katatakutan ang bumalot sa hacienda. Isang katatakutan na hindi nakmula sa tubuhan, kundi sa loob mismo ng mansyon. Nagsimula ito sa mabulungan mula sa makasambahay. Si Dona Isabela daw ay laging irritable, madaling magalit, at palaging nagrereklamo ng isang matinding pangangati sa kanyang buong katawan. Sa una ay inakala nilang ito'y dahil lamang sa alikabok o sa init ng panahon. Ngunit sa paglipas ng araw, ang simpleng pangangati ay naging isang bangungot. Isang umaga,
Habang ako'y nag-ayos ng mahalaman malapit sa bintana ng kusina, narinig ko ang isang basak na sigaw mula sa itaas. Maya-maya pa nakita ko ang punong. Kasambahay na si Aling Puring, na nakmamadaling bumaba. Ang kanyang mukha ay maputlang-maputla. Mabilis na kumalat ang balita. Ang katawan ni Donna Isabela ay tinubuan ng makakaibang pantal. Hindi ito ordinaryong pantal. Ang ito ay malalaki, namumula at tila may lamang tubig sa loop na parang mamaliliit na bulkan na handang sumabog anumang oras. Ang balat niya na dati, makinis at maputi, ay naging isang mapangsakit at paghihirap. Ang kanyang kagandahan na siyang tanging natira mula sa kanyang dating pagkatao ay unti-unting nilalamon ng isang hindi may paliwanag na karamdaman. Ang balita ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa aming mamanggagawa. Mayroong malihim na natuwa, karma, bulong ng ilan. Iyan ang napapalan ng mga taong malulupit. Ngunit habang lumalala ang kalagayan ni Isabela, ang lihim na kasiyahan ay napalitan ng takot. Ang kanyang sakit ay hindi pangkaraniwan. Walang doktor mula sa bayan ang makapagsabi kung ano ito. Ang magamot na kanilang ibinibigay ay walang epekto. Ang mapantal ay lalong dumami at sinasabing sa gabi, ang maito ay kumikislap ng bahagya sa dilim. Hindi iyan sakit ng tao, sabi ngang isang matandang nakakape sa aming umpukan. Gawa iyan. May gumagawa sa kanya. Ang salitang kulam ay muling bumalik sa aming nga usapan. Isang salitang kasing tanda ng lupaing aming tinatapakan. Sa gitnang kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang lumutang. Aling Celia, ang parehong babay na pinarusahan ni Isabela sa gitnang patio. Sa kabilang kanyang edad, si Aling Celia ay kilala bilang isang mahusay na manggagamot, isang albularyo na may malalim na kaalaman sa mga halamang gamot at mga sinaunang ritual. Isang malaking kabalintunaan na ang taong kanyang inapi ang siya ngayong maaring maging tanging pag-asa niya. Si Lolo Kiko, dahil sa kanyang hindi matitinak na katapatan sa pamilya Alcantara, ang siyang naglakasloob na kausapin si Aling Celia. Puno ng pag-alinlangan, pumayak din ang matanda. Ang kanyang pagdating sa mansyon ay isang tanawin na punong tensyon. Lahat kami ay nakmamasid habang siya ay dahan-dahang umakyat sa malaking hagdanan. Dala ang isang malit na bayong na puno nga dahon at ugat. Ang dating biktima ay nakbalik bilang isang posibleng tagapagligtas. Nasa loob akong mansyon ng maoras na iyon. Nakukunwaring nag-ayos ng isang florera. Ngunit ang aking mamata at tainga ay nakatuon sa silid ni Isabela. Pumasok si Aling Celia sa madilim na kwarto. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa ilang kandilang kanyang sinindihan. Ang hangin ay naging mabigat, puno amoyng sinusunok na dahon at ng isang hindi may paliwanag na misteryo. Nagsimula si Aling Celia sa isang ritual na tinatawag na pagtatawas. Kumuha siyang isang palanggana na may malinis na tubig, isang pirasong tawas, at isang kandila. Habang hawak ang tawas sa ibabaw ng nuni Isabela, nano imahinang umungo sa sakit, bumubulong siya ng masalitang hindi ko maintindihan, isang halong Latin at kung anong lumang dialekto. Ang kanyang boses ay mahinang ngunit may kapangyarihan na tila nakikipag-usap sa mga espiritong hindi namin nakikita. Pagkatapos, inilagay niya ang tawas sa isang maliit na sandok at pinainit ito sa apoy, ngang kandila hanggang sa ito'y matunaw. Maingat niyang ibinuhos ang kumukulong likido sa palanggana ngang tubig. Isang tunong ng paksitsit ang narinig at ang usok ay umikot pa itaas. Lahat kami sa labas ng pinto ay naghihintay ng may kaba. Ano ang ihahaya ng tawas? Ano ang lihim sa likod ng karamdaman ng aming amo? Lumipas ang ilang minuto bago muling lumabas si Aling Celia. Ang kanyang mukha ay seryoso at mabigat. Tiningnan niya kaming lahat. Ang karamdaman ni Donna Isabela ay hindi isang ordinaryong sakit. Deklare niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Walang doktor ang makakagamot dito. Dahil ito'y hindi galing sa lupa, kundi galing sa masamang hangarin. Ang Donna ay kinukulam. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga kasambahay. Ang aming nga hinala ay nakumpirma. Sino? Tanong ni Lolo Kiko. Ang kanyang boses ay punong ng pag-alala. Sino ang may gawa nito? Muling tiningnan ni Aling Celia ang tawas na ngayon ay mayroon ng isang kakaibang hugis. Itinaas niya ito para makita naming lahat. Ang hugis na nabuo ay malinaw. Sabi niya, ito'y hugis ng isang bata. Isang batang lalaki.
Isang dayo na kararating lamang sa ating hasyenda. Ang kanyang mamata ay matalim na tumingin kay Lolo Kiko. Ang akusasyon ay hindi na kailangang sabihin pa ng malakas. Lahat kami ay napatingin din sa matanda. Ang hangin ay napuno ng isang bagong tensyon. Si Leo, sabing isang kasambahay na pabulong. Ang pangalan ay kumalat na parang apoy. Si Leo, ang tahimik na bata. Ang misteryosong ampon ni Lolo Kiko. Hindi, sigaw ni Lolo Kiko. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pakabigla. Hindi yan magagawa ni Leo. Isa lamang siyang inosenteng bata. Ngunit ang binhingang pagdududa ay naitanim na. Ang pagiging kakaiba ni Leo, ang kanyang pagiging tahimik, ang kanyang biglaang pagdating lahat ng ito ngayon ay naging piraso ng isang masamang palaisipan sa isipan ng mga tao. Ako naman ay nanatiling tahimik, ngunit ang aking isipan ay naglalakbay. Alam ko ang sikreto ni Leo. Alam kong isa siyang aswang. Ang isang aswang ba ay maaari ring maging isang mangkukulam? Posible ba na ito ang kanyang paraan ng paghihiganti kay Isabela? Ngunit naalala ko rin ang ginawang parusa ni Isabela kay Aling Celia. Ang matanda ay may mas malaking dahilan para magtanim ng galit at gumanti. Sino ang nagsasabi ng toto? Ang manggagamot na may motibo o ang batang may lihim na pagkatao? Nakbigay si Aling Celia ang isang maliit na botleang langis na may maugat sa loop. Ipahit ninyo ito sa kanyang katawan gabi-gabi. Utos niya, ito ang pansamantalang lunas para labanan ang kulam. Ngunit hanggat naririto ang pinakmumulan ng sumpa, hindi siya gagaling ng lubusan. Umalis si Aling Celia na parang isang bayani. Iniwan kaming lahat na may bagong takot at bagong kawe na tinuturo. Ang atensyon ng hasyenda ay nabaling mula sa aswang sa tubuhan patungo sa batang natutulok sa kubo ni Lolo Kiko. At ako, na nakatayo sa gitnang lahat, ay lalong nalunod sa isang dagat ng makasinungalingan. Ang paghahanap ko sa isang mamamatay tao ay naging mas komplikado. Dahil ngayon, kailangan ko ring alamin kung sino ang tunay na mangkukulam. Ang sumpa ni Aling Celia laban kay Leo ay kumalat na parang epidemya sa buong hasyenda. Ang dating awa ng mga tao sa bata ay napalitang ng takot at pakasuklam. Si Leo at si Lolo Kiko ay naging ngasalot sa aming paningin. Ang mamanggagawa ay lumalayo kapag sila ay papalapit. Ang mabata ay pinakbabawalang makipaglaro sa kanya. Ang kanilang malit na kubo ay naging isang islang ang kalungkutan sa gitna ng isang dagat ng pag-akusa. Araw-araw, nakikita ko ang bigat sa mga balikat ni Lolo Kiko. Ang sakit sa kanyang nga mata habang pinagtatanggol niya ang isang batang pinaniniwalaan niyang inosente. At si Leo, nanatili siyang tahimik. Ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata ang isang pihati na hindi nababagay sa kanyang edad. Para sa akin, ang nga araw na iyon ay isang pagsubok. Sa isang banda, ang utos ni Donna Isabela ay malinaw. Alamin kung may kinalaman si Leo sa pulsaras. Alamin kung siya ang kaaway. Sa kabilang banda, ang aking sariling karanasan, ang kanyang pagligtas sa akin, ay sumisigaw na mayroong mali sa lahat ng ito. Ang aking isipan ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng takot at utang na loob. Sa pagitan ng akusasyon ng isang manggagamot at ng sikretong isang halimaw. Hindi ko na kaya ang bigat ng aking nga nalalaman at hindi nalalaman. Kailangan ko ngang nasagot. At alam kong isang tao lamang ang makapagbibigay nito sa akin. Isang hapon habang si Lolo Kiko ay pinatawag sa bayan para kumuhang nga suplay, alam kong ito na ang aking pagkakataon. Hinanap ko si Leo. Natakpuan ko siya sa may ilok, malayo sa makubo, kung saan siya nag-isa na nagpapalipat ng isang saranggolang gawa sa mga lumang diaryo. Ang tanawin ay malungkot, isang batang pilit na hinahanap ang kasiyahan sa gitnang isang mundong humuhusga sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit. Nang maramdaman niya ang aking presensya, agad niyang ibinaba ang talingang saranggola. Ang kanyang katawan ay nanigas, handa sa anumang masasakit na salita na maaring lumabas sa aking bibig. Leo, sabi ko, sinisikap na panatiling kalmado ang aking boses. Kailangan nating mag-usap. Hindi siya umimik, ngunit ang kanyang mamata ay nakatitik sa akin, naghihintay. Huminga ako ng malalim. Ikaw ba ang may gawa nito kay Donna Isabela? Ikaw ba ang kumulam sa kanya? Isang mabilis na pagiling ang kanyang sagot. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi po, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay may bahit ng sakit. Hindi ko po magagawa ang ganong bagay. Kuya Marco, maniwala po kayo sa akin.
Pero paano ako maniniwala sa iyo? Sabi ko, ang aking boses ay nagsimulang manginig. Ang takot na pilit kong itinatago ay nagsimulang kumawala. Paano ako maniniwala sa iyo kung alam ko kung ano ka talaga, Leo? Alam ko ang sikreto mo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang pamilya na takot, ang parehong takot na nakita ko sa kanyang mata matapos niya akong iligtas. Nakita-kita, pakpapatuloy ko. Sa niyugan, noong gabing kabilugan ng buwan, nakita ko ang pagbabago mo. Alam kong isa kang aswang. Ang huling salita ay halos hindi lumabas sa aking bibig. Ang pagsasabi nito ng malakas ay ginawa itong mas toto, mas nakakatakot. Akala ko'y tatakbo siya, o magmamakawa, o baka atakihin ako. Ngunit hindi. Napayuko siya. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanghina, na parabang isang mabigat na pasanin ang biglang bumaksak sa kanya. Nang muli siyang tumingin sa akin, ang kanyang mamata ay punong isang malalim na kalungkutan. Opo, Kuya Marco, bulong niya. Toto po ang nakita ninyo. Isa po akong aswang. Ang kanyang pagamin ay direkta at walang paligoy, at sa hindi ko malamang dahilan, mas lalo itong nagpadala ng kilabot sa aking katawan. Ito na, kaharap ko na ang halimaw. Kung ganun, ikaw nga, sabi ko, dahan-dahang umaatras. Ikaw ang pumapatay sa mga hayop, ikaw ang pumatay kay Mang Teban, at ikaw ang nagpaparusa kay Dona Isabela. Muli siyang umiling, sa pagkakataong ito ay may kasamang desperasyon. Hindi po, iyan po ang hindi totoo. Aswang po ako, pero hindi po ako ang mamamatay tao, at lalong hindi po ako isang mangkukulam. Ano ang pinagsasabi mo? Naguguluhan kong tanong. Hindi ba't pareho lang iyon? Hindi po, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas tumatak, na parabang mahalaga para sa kanya na maintindihan ko. Iba po ang aswang sa mangkukulam. Ang kulam ay isang uri ng mahika, isang sumpa na ipinapadala sa pamamagitan ng ritual. Ang lahi po namin, hindi namin alam kung paano gawin iyon. Ang aming kalikasan ay iba. Ang kanyang paliwanag ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Kung hindi siya ang may gawa, sino? Kung nagsasabi ka ng totoo, bakit ka naririto, Leo? Bakit sa dinami-daming lugar? Dito ka pa sa Hacienda Alcantara na patpat? Huwag mong sabihing nakataon lang ang lahat. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng mansyon. Hindi po ito nakataon. Kuya Marco, nandito po ako dahil may hinahanap ako. O mas tamang sabihing, may hinahabol ako. Sino? Ang nga tunay na pumatay, sagot niya. Ang nga pumatay sa mga magulang ni Dona Isabela. At sila rin po ang pumapatay sa mga tao at hayop ngayon. Sila po ang tunay na halimaw. Napanganga ako. Ang lahat ng aking teorya ay gumuho sa isang iglap. Ano? Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Dahil ang nga aswang ay may kanya-kanyang teritoryo, Kuya Marco, at ang Hacienda Alcantara ay matagal ng teritoryo ng isang masamang angkan, isang pares, isang lalaki at isang babay. Sila ay mas malakas, mas tuso, at hindi lamang pumapatay dahil sa gutom. Pumapatay sila dahil sa galit at kasakiman. Matagal ko na po silang sinusundan. Ang kanyang masalita ay puno ng isang bigat at katiyakan na nakapagtataka para sa isang bata. Kung ganun, hindi ikaw ang kalaban? Hindi po. Sa katunayan, pareho po tayo ang kalaban. Pareho po nating gustong protektahan ang hacienda na ito, ngunit ang pagdududa ay naroon pa rin sa aking puso. Paano ako maniniwala sa iyo? Isa kang aswang, Leo. Ang uri mo ang kinatatakutan namin. Paano ko malalaman na hindi mo lang ako nililinlang para paktakpan ang iyong sarili? Tumingin siya ng diretso sa aking nga mata. At sa pagkakataong iyon, wala akong nakitang kasamaan, kundi isang malinis na pakiusap. Kuya Marco, kung ako po ang masamang aswang, bakit ko po kayo iniligtas? Nung nahulog po kayo sa kamalik, sana po ay hinayaan ko na lang kayo. Mas makakabuti pa nga po iyon sa akin. Dahil isang taon na ang mababawas sa maaring makatuklas ng sikreto ko. Pero hindi ko po ginawa. Ang kanyang nga salita ay tumama sa akin. May punto siya. Ang kanyang ginawa ay hindi kilos ng isang kawe. Isipin po ninyo, Kuya Marco, dagdag niya. Sino ang may pinakamalaking motibo para ipahamak ako at si Dona Isabela? Si Aling Celia po.
na pinarusahan niya, ginagamit niya, ang takot ng mga tao sa akin para paktakpan ang sarili niyang ginagawa, ang lahat ay biglang nakaroon ng katuturan. Ang akusasyon ni Aling Celia, ang kanyang pagiging manggagamot, ang motibo niya para magiganti. Ngunit ang maniwala kay Leo ay nangangahulugang maniwala sa isang bagay na laban sa lahat ng aking nalalaman. Ang pagkatiwalaan, ang isang aswang. Pakiusap po, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Hindi ko po ito kaya ng mag-isa. Sila ay dalawa at napakalakas. At alam ko malapit na silang kumilos muli. Ang pagkakasakit ni Dona Isabela ay isang senyales. Gusto nilang pahinain ang lahat bago sila sumalakay. Tumayo ako roon sa tabi ng ilog, sa harap ng isang batang aswang na humihingi ng aking tulong. Ang mundo ko ay binaliktad. Ang halimo ay naging biktima. Ang biktima ay naging suspek. At ako ay nasa gitna ng lahat. Hawak ang masikretong maaring ikamatay naming lahat. Hindi ako sumagot. Ngunit sa aking katahimikan, isang desisyon ang nabuo. Hindi ko pa siya lubusang pinakakatiwalaan, ngunit hindi ko na rin siya lubusang kinatatakutan. Pananatilihin kong lihim ang kanyang pagkatao. Magmamasid ako at hahanapin ko ang katotohanan. Umalis ako sa pampangang ilog na iyon na may dalang mas mabigat na pasanin. Hindi na lamang ako isang espiya para kay Isabela. Ako na ngayon ang tagapag-ingat ng sikreto ng isang aswang. Ang linya sa pagitan ng kaibigan at kaaway, ng mabuti at masama, ay tuluyan ng nabura. Ang gabi ng unang pag-atake ay isang gabi na kailanman ay hindi na mabubura sa aking alaala. Isang malakas na bagyo ang humahagupit sa San Ildefonso, dala ang hangin na sumisipol na parang isang nagluluksang kaluluwa, at ulan na bumabayo sa mabubong na parang magabatong inihahagis mula sa langit. Ang buong hasyenda ay nababalot sa kadiliman dahil ang kuryente ay nawala kaninang hapon pa. Sa loob ng mansyon, tanging ang makandila at lampara ang nagbibigay ngang nanginginig na liwanag na lumilikha ngang gumagalaw na anino na tila mamultong sumasayaw sa mapadar. Dahil sa masamang panahon, pinayagan ako ni Dona Isabela na manatili sa mansyon kasama si Javier. Ang opisyal na dahilan ay para makbantay laban sa mga magnanakaw na maaring samantalahin ang dilim at ang lakas ng bagyo. Ngunit alam naming pareho ang tunay na dahilan, ang takot sa aswang. Si Isabela ay nasa kanyang silid sa itaas, mas pinahihinang kanyang karamdaman at ng malamig na panahon. Kami naman ni Javier ay nasa ibaba, sa may sala malapit sa malaking hagdanan. Bawat isa ay may hawa na ita. Ang aming mapandama ay alerto. Naksimula ito sa isang tunog. Isang kaluskos mula sa bubong, mas malakas kaysa sa ordinaryong tunog ng nahuhulok na sanga. Narinig mo ba iyon? Bulong ni Javier. Tumango ako. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok na mas mabilis. Pagkatapos, isang malakas na kalabok ang narinig namin mula sa ikalawang palapak na sinundan ng tunog na babasak na salamin. Nakatinginan kami ni Javier at sa isang iglap alam na namin, hindi ito ang bagyo. Sila'y narito na. Mabilis kaming tumakbo paayat sa hagdanan. Ang aming ngalampara ay lumilihang nga ligaw na anino sa aming dinaraanan. Sa pasilyo sa itaas, ang bintana sa dulo ay basag. Ang malakas na hangin at ulan ay pumapasok na halos pumatay sa apoy ng aming mailaw. At sa gitna ng pasilyo, nakatayo ang isang nilalang mula sa aming pinakamasamang bangungot. Ito'y may anyong tao, ngunit baluktot at payat. Ang pinakakakilakilabot ay ang malalaking pakpak na parang sa paniki na nakakabit sa likuran nito. Ang kanyang mamata ay dalawang pulang tuldok na nagliliyap sa dilim at ang mahaba at matutulis nitong makuko ay kumakaluskos sa sahig na kahoy. Isang layok, ang uri ng aswang na lumilipat. Ang nilalang ay hindi kami pinansin. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang pinto sa dulo ng pasilyo, ang pinto ng silid ni Isabela. Huwag! Sigaw ko. At walang pag-alinlangang sumugot kami ni Javier. Inihampas ni Javier ang kanyang ita. Ngunit ang nilalang ay umilat ng may pambihirang bilis. Isang malakas na hampas mula sa kanyang kamay na may mahabang kuko ang tumama sa dibdib ni Javier na nagpatilapon sa kanya at bumaksak sa pader. Sumugot ako. Iwinasiwas ang aking itak, ngunit nahuli nito ang aking braso. Ang kanyang lakas ay hindi kapanipaniwala. Parang bakal ang kanyang nga daliri na bumaon sa aking laman. Itinulak niya ako palayo
na parang isa lamang basahan. Habang kami sinusubukang bumangon, ang aswang ay nagsimulang maglakad patungo sa silid ni Isabela. Ngunit bago pa man nito mahawakan ang pinto, isang nakakayanik na pagbagsak ang narinig namin mula sa ibaba. Ang malaking pintong mansyon ay tila pinasabog. Ang mapirasong kahoy ay lumipat sa lahat ng direksyon. At mula sa nabasak na pasukan, isang panibagong halimaw ang pumasok. Ito ay mas malaki at mas malaman kaysa sa una. Gumagapang ito gamit ang apat na paa na parang isang dambuhalang hayop, ngunit ang mukha nito ay isang masamang karikatura ng isang tao. Ang kanyang mga mata ay dilaw at nanlilisik at ang lawi ay tumutulo mula sa kanyang bibig na puno ng pangil. Isang lakaw, ang aswang na naglalakad sa lupa. Ngayon, kami nakulong. Isa sa itas, isa sa ibaba. Pala kaming takas. Ang aswang na lakaw ay umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat at nakbabanta. Ang dalawang halimaw ay malapit ng pakpira-pirasuhin kami at kunin ang kanilang tunay na pakay. Tapos na tayo, Marco, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid ni Isabela ay bumukas. Lumabas siya, nanginginig dahil sa sakit at takot, ngunit sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na baril na dati pag-aring ang kanyang ama. Ngunit bago pa man niya may tutok ito, ang aswang na layok ay sumalakay. At doon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang anino ang biglang dumaan na parang kidlat. Ang isa pang bintana sa pasilyo ay sumabog papasok. At mula ron, isang itim na nilalang ang tumalon sa gitna ng abanan. Ito ang dambuhalang aso. Ang parehong halimaw na nakita ko sa niyugan. Si Leo. Ngunit ngayon, hindi na siya isang sikretong nakakatakot, siya isang galit na tagapagtanggol. Isang malakas na ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog na nagpatigil sa dalawang umatatakeng aswang. Tila sila'y nagulat na mayroon pang isa sa kanilang uri na humahadlang sa kanila. Ang sumunod na nangyari ay isang kaguluhan ng napangil, kuko, at manggalit na siga. Si Leo, sa kanyang anyong aswang, ay sumalakay sa lakaw. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Ang kanilang makatawan ay bumabangga sa mapader na nag-iwan ng malamat at sira. Ang layo naman na nakakita ng pagkakataon ay muling sinubukang abutin si Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, kami ni Javier ay nakabangon na. Gamit ang natitirang lakas, sinubukan naming harangin ito. Ang labanan ay brutal. Ang anyo ni Leo ay mabilis at mabangis, ngunit dalawa ang kanyang kalaban. Habang abala siya sa lakaw, ang layok ay nagawa kaming lampasan at sinunggaban si Isabela. Bitawan mo siya, sigaw ko. Ngunit sa gitna ng papupumiglas ni Isabela, isang matalim na kalmot mula sa lakaw ang tumama sa tagiliran ni Leo. Isang masakit na daing ang kanyang pinakawalan. Nakita kong dumudugo ang kanyang tagiliran. Kahit sa kanyang anyong halimaw, nasasaktan pa rin siya. Nakita ni Leo na hindi niya kayang talunin ang dalawa ng sabay-sabay habang kailangan pa niyang protektahan kami. Gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Binitawan niya ang lakaw at sa isang malakas na talon, sinunggaban niya ang pakpang layok. Ang bigat niya ay nagpabagsak sa lumilipat na aswang. Nakasama-sama silang tatlo sa sahig, isang magulong bunton ng gagalit na halimaw. Sa gitnang kaguluhan, nagawang makawala ni Isabela. Ang dalawang kaway na aswang, na marahil ay nasaktan at narealize na hindi magiging madali ang laban, ay nakpasya na umatras. Ang layok ay mabilis na lumipat palabas sa basak na bintana, habang ang lakaw ay tumalon pababa sa hagdanan at nawala sa dilim ng bagyo. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng labanan. Ang pasilyo ay wasak, ang mamuebles ay sira, ang mapader ay may makalmot, at may mapata ng dugo-dugo namin at dugo ni Leo sa sahig. At sa gitna ng lahat ng ito, ang dambuhalang aso ay dahan-dahang nagbago. Ang mabuto nito ay muling umayos, ang balahibo ay nawala, at ang anyo nito ay lumiit hanggang sa ang batang si Leo ang muling tumayo sa kanyang lugar, humihingal, at may malaking sugat sa kanyang tagiliran. Huminto ang lahat. Si Javier ay nakanganga, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ako naman! Kahit alam ko na ang katotohanan, ay nanginginig pa rin.
Ngunit ang pinakamahalaga ay ang reaksyon ni Isabela. Siya ay nakatayo, ang baril ay nasa sahig na. Ang kanyang muka, na kanina'y punong takot, ngayon ay punong isang masiding pagkalito at pagkamangha. Tinitigan niya ang sugatang si Leo. Pagkatapos ay ang sirang pasilyo. Pagkatapos ay sa amin ni Javier na mga sugatan din. Ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho. Ang batang inakusahan niyang mangkukulam, ang batang pinaniniwalaan niyang dahilan ng kanyang paghihirap, ang siyang tumayo sa pagitan niya at ang tiyak na kamatayan. Dahan-dahan siyang lumakat palapit kay Leo, na napaurong ng bahagya sa takot. Ngunit hindi galit ang nasam nga mata ni Isabela. Ito'y isang bagay na bago, isang bagay na matagal nang nawala. Sino ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang katotohanang biglang sumampal sa kanya. Sino ka talaga? Ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho, at sa mga guho nito, isang bagong alyansa ang isinilang sa gitna ng bagyo at dugo. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay nag-iwan ng isang tanawin ng pagkawasak ka, ang mapuno ay nabuwal, ang mapananim ay nakahandusay, at ang buong hacienda ay nababalutan ng putik at magabasak na sanga. Ang pinsala sa labas ay isang perpektong salamin ng kaguluhang nangyari sa loob ng mansyon. Naktipon kami sa Silit Aklatan, ang lugar na hindi gaanong nasirang labanan. Naroon si Javier, na may benda sa braso. Naroon ako, na may manggagalos at pasa. Naroon si Isabela, ang kanyang sakit sa balat ay tila bahagyang humupa, napalitan ng isang bagong determinasyon sa kanyang nga mata. At nasa isang sulok si Leo, ang kanyang sugat sa tagiliran ay ginagamot ng nanginginig ngunit maasikasong si Aling Puring, na ngayon ay nakatingin sa bata ng may pinagalong takot at paganga. Dumating si Lolo Kiko, ang kanyang mukha ay punong pag-alala matapos mabalitaan ang nangyari. Tiningnan niya ang wasak na pasilyo, pagkatapos ay sa aming masugatang katawan. Diyos ko, bulong niya. Ano ang nangyari rito? Mabilis ngunit malinaw na ipinaliwanag ni Isabela ang lahat. Ang pag-ataken dalawang aswang, ang pagtatanggol namin, at ang kabayanihan ni Leo. Ang pagkabigla sa mukha ni Lolo Kiko ay unti-unting napalitan ng paunawa, at pagkatapos ay ngang galit-galit para sa managtangkang saktan ang kanyang mga alaga. Lumapit siya kay Leo at marahang hinaplos ang ulo nito. Salamat iho, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong emosyon. Salamat sa pagliligtas sa kanila. Si Javier naman, na kanina patahimik, ay tumingin kay Leo. Patawarin mo ako, Leo, sabi niya. Pinagdudahan kita. Naniwala ako sa makasinungalingan. Ngumiti lamang ng bahagya si Leo. Ang aming maliit na grupo ay nabuo na. Pinagbuklot ng isang gabing puno ng lagim. Ngayong alam na naming lahat kung sino ang tunay na kaawe. Muling inilabas ni Isabela ang itim na pulseras. Inilapak niya ito sa mesa sa gitna naming lahat. Ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatak. Ito ang magtuturo sa atin kung sino sila. Sinabi sa akin ni Marco na si Aling Celia ang nag-akusa kay Leo. Ngayon alam na nating nagsinungaling siya. Malamang na may kaunayan siya sa mga sumalakay. At ang may-ari ng pulseras na ito, siya ang isa pa. Kinuha ni Leo ang pulseras. Tinitigan niya ito ng matagal. May kakaibang enerhiya po ito, sabi niya. Enerhiya ng isang matandang aswang. Ngunit hindi ko po masabi kung kanino. Kinuha ko ito, pagkatapos ay si Javier. Ngunit para sa amin, ito ay isang ordinaryong piraso lamang ng alahas na gawa sa kahoy. Walang sinuman sa amin ang nakakakilala rito. Sa huli, kinuha ito ni Lolo Kiko, ang kanyang mata, na malabo na dahil sa katandaan, ay naningkit habang sinusuri niya ang bawat detalye nito. Ang kanyang madaliri ay marahang hinaplos ang inukit na simbolo. Tinitigan niya ito ng napakatagal, na parabang may isang malayong alaala, na pilit niyang binubuksan sa kanyang isipan. Parang pamilyar ito, bulong niya. Saan ko nga ba ito nakita? Lahat kami ay nakatingin sa kanya, naghihintay, halos hindi humihinga. Ang katahimikan sa silid ay mas matindi pa kaysa sa ugong ng hangin sa labas. May isip po kayo, Lolo Kiko, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa, kahit anong maliit na detalye. Ipinikit ni Lolo Kiko ang kanyang nga mata. Isang araw,
Maraming taon na ang nakalipas. Nakiinuman kami pagkatapos ng anihan. Masaya ang lahat. Nakakantahan. At may isang lalaking paulit-ulit na ipinakmamalaki ang kanyang bagong gamit. Isang pulseras na nagsisilbi daw niyang anting-anting. Gawa sa isang espesyal na kahoy na galing pa daw sa bundok. Bigla niyang iminulat ang kanyang mamata at sa loop nga mayon ay mayroong kislap ng isang biglang realisasyon. Ang kanyang mukha ay namutla. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pulseras sa mesa na parabang ito'y isang nakbabagang uling. Naalala ko na, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko na kung kanino ito. Ito ay kay Berto. Ang pangalan ay parang isang bombang sumabog sa gitna namin. Berto, si Mang Berto. Ang mabait at masipak na si Mang Berto. Ang kaibigan namin. Ang taong halos 2 dekada nang nagsisilbi sa pamilya Alcantara. Impossible, sabi ni Javier. Hindi yan magagawa ni Mang Berto. Isa siya sa mapinakamabuting tao na kilala ko rito. Ngunit habang sinasabi niya iyon, ang nga piraso ng palaisipan ay nagsimulang makabit-kabit sa aming ngaisipan. Kaya pala, bulong ni Isabela, ang kanyang mamata ay nanlalaki sa pakaunawa. Kaya ko pala siya pinaalis. Mayroon akong naramdamang mali sa kanya nitong mahuling linggo. Lagi siyang nagtatanong tungkol sa mga gwardiya sa aking nga schedule. Akala ko ipag-alala lang. Ngunit iyon pala'y pakmamanman. At si Aling Celia, dagdag ko, lagi silang makasama ni Mang Berto. Madalas ko silang nakikitang nagbubulungan sa may likod ng kamali. Akala ko'y mayroon lamang silang lihim na relasyon. Isang lalaki at isang babae, sabi ni Leo, na tila kinukumpirma ang lahat. Sila nga po iyon. Ang mag-asawang aswang na matagal ko nang hinahanap. Ang katotohanan ay mas masakit at mas nakakatakot kaysa sa aming inaasahan. Ang aming makaaway ay hindi lamang nga halimaw na walang mukha na nagtatago sa dilim. Sila ay mataong aming nakasama, nakangitian, at pinakatiwalaan. Ang pagtataksil iyon ang mas matalim na sugat. Ang walang hiya! Sigaw ni Javier! Ibinaksak ang kanyang kamao sa mesa. Pinaglaruan nila tayong lahat. Si Aling Celia, ginamit niya ang kanyang pagiging albularyo para linlangin tayo at ipahamak si Leo. At si Berto, habang tayo inagtatrabaho sa araw, sila pala'y nagpaplano ng ating katapusan sa gabi. Kailangan nating kumilos, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay malamig na parang bakal. Ang pihati sa kanyang mamata ay napalitan ng isang mapanganib na apoy. Ngayon, alam na natin kung sino sila. Hindi na tayo magiging mabiktima. Lalaban tayo. Ngunit paano? Tanong ko. Napakalakas nila. Nakita ninyo kung anong kaya nilang gawin. 2 lang kami ni Javier, muntik na kaming mapatay. Kahit si Leo ay nasugatan. Kailangan natin ng plano, sabi ni Isabela. Hindi natin sila maaring harapin ng basta-basta. Kailangan nating malaman ang kanilang kahinaan, ang kanilang nga balak. Tumingin ako kay Javier at alam kong pareho kami ngang iniisip. Si Mang Berto ay wala na sa hacienda, sabi ko. Pero si Aling Celia ay naririto pa. Siya ang ating koneksyon. Kung makasapot sila, siguradong makikita sila. Kung malalaman natin ang kanilang plano, doon tayo atake. Masyadong delikado iyon, sabi ni Lolo Kiko. Isang mangkukulam at isang aswang. Kamatayan ang kakaharapin ninyo. Ito na lamang ang paraan natin, gi ni Javier. Mas gugustuhin ko ng mamatay na lumalaban kaysa maghintay dito na parang matupa na kinakatay isa-isa. Tumango ako bilang paksang-ayon. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong layunin. Ang misteryo ang itim na pulseras ay nalutas na. Ngunit ang paglutas nito ay nagbukas lamang ng pinto sa isang mas malaking laban. Umalis kami sa silit-aklatan na iyon na may isang malinaw na misyon. Kami ni Javier ang magmamanman kay Aling Celia. Si Lolo Kiko ang mag-alaga kay Leo at maghahanda ng mga posibleng panlaban, tulad ng asin at bawang. At si Isabela, sa unang pagkakataon, ang tunay na magiging pinuno namin. Ang aming munting grupo ng mamandirikma ay nabuo na. Handang harapin ang matraidor na nakubli bilang makaibigan. Ang gabi ay bumaksak na parang isang itim na kumot sa Hacienda Alcantara. Dala ang isang hindi pangkaraniwang lamig at katahimikan. Sa loob ng 2 gabi, kami ni Javier ay palihim na namamanman sa kubo ni Aling Celia. Natatago sa lilim ng malalaking puno nga akasya.
Naghihintay ng kahit anong senyales, kahit anong kilos na magpapatunay sa aming mahinala. Ang aming makatawan ay pagod na sa pagpupuyat, ngunit ang aming maisipan ay alerto. Pinatalas na adrenaline at ng panganib ng aming misyon. Sa tingin mo ba ay may gagawin siya ngayong gabi? Bulong ni Javier, habang kinukuskos ang kanyang nga braso para labanan ang ginaw. 2 gabi na tayong parang ngasong nakabang dito. Marco, baka naman nakakamali lang tayo. Hindi, sagot ko. Nararamdaman kong may mangyayari ngayong gabi. Ang hangin, iba ang pakiramdam. At hindi nga ako nakamali. Ilang sandali pa, ang maliit na pintong kubo ni Aling Celia ay dahan-dahang bumukas. Lumabas siya, ngunit hindi siya nakasuot ng ordinaryong damit. Isang itim na bestida ang kanyang suot at sa kanyang kamay, may dala siyang isang bungkos na nga itim na kandila at isang bagay na nababalutan ng itim na tela. Ang kanyang kilos ay maingat at tila isang ritual. Hindi siya nagtungo sa pangunahing daan. Sa halip, lumakat siya patungo sa likuran ng kanyang kubo. Sa isang masukal na bahagi ng hacienda na matagal nang hindi dinadaanan ng gataw. Nakatinginan kami ni Javier. Ito na. Dahan-dahan kaming sumunod. Ang aming mapa ay halos hindi lumilikang tunok sa malambot na lupa. Bawat kaluskos ng dahon, bawat huning ng kuliglik, ay tila isang sigaw sa aming pandinig. Ang hangin ay lalong lumamig habang kami papalayo sa makubo at papalalim sa kadiliman. Dinala kami ng aming paksunot sa isang maliit at bilog na espasyo na pinalilibutan ng baluktot at lumang puno. Ang liwanag ng buwan ay hirap na tumago sa makakapal na dahon na nagbibigay sa lugar ng isang makamutong anyo. At sa gitna ng espasyong iyon, ang aming nga mata ay nasaksihan ang isang tanawin mula sa impyerno. Isang krudong altar na gawa sa mabato ang nakatayo run. Sa ibabaw nito, isang pangit na rebulto na gawa sa kahoy at buto nga hayopang nakalagay. At sa panan ng rebulto, ang nga bagay na nakpatigil sa aming pahinga. Isang bungo ng tao na ginawang lalagyan ng kung anong maitim na likido. At isang manika. Isang manika na gawa sa retaso na may buho na kaparehong-kapareho ng kulay ng buho ni Isabela. At nakasuot ng isang maliit na piraso ng tela na pamilyar sa amin isang piraso mula sa isa sa mga damit ng donna. Sinindihan ni Aling Celia ang itim na kandila sa paligid ng altar. Ang kanilang apoy ay sumayaw sa dilim, na lumilikang nga nakakatakot na anino. Kinuha niya ang manika at isang mahaba at kalawangin na karayom. At nagsimula siyang bumulong sa parehong kakaibang lengguwahe na narinig ko sa mansyon. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ito'y puno ng galit at kapangyarihan. Isang sumpa na kanyang inilalabas sa hangin. Isabela Alcantara, narinig naming sabi niya sa pagitan ng kanyang mabulong. Tikman mo ang sakit na iyong idinulot. Maranasan mo ang paghihirap na nararapat sa iyo? At itinarak niya ang karayom sa tiyan ng manika. Kahit nasa malayo, tila narinig namin ang isang malayong sigawng sakit. Naintindihan ko na ang sakit ni Isabela, ang kanyang pantal, ang kanyang paghihirap. Lahat ay gawa ang babaeng ito. Siya ang tunay na mangkukulam. Habang kami inakatitik sa pangingilabot, hindi namin namalayan ang panganib sa aming likuran. Isang tuyong sangaang nabali. Bago pa kami makalingon, isang malaking anino ang bumaksak sa amin. Huli na ang lahat. Isang malakas na suntok ang tumama sa likod ng aking ulo at bumaksak ako sa lupa. Ang aking paningin ay nakdilim. Nang ako'y makamalay, nakita ko si Javier na nakikipagbuno sa aming umatake. At sa liwanag ng makandila, nakita ko ang kanyang mukha, Mang Berto. Ngunit ang kanyang mamata ay hindi na mamata ng isang kaibigan. Ang nga ito ay dilaw at nanilisik, parang mamata ng isang mabangis na hayop. Ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan. Madali niyang itinapon si Javier sa isang puno. Walang hiya ka, Berto! Traidor! Sigaw ni Javier habang sinusubukang bumangon. Tumawa lamang si Berto, isang tawang malamig at walang kaluluwa. Javier, tumakbo ka. Sigaw ko habang sinusubukan kong abutin ang aking itak. Ipaalam mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila ang lahat. Bilis! Sa una ay nagatubili si Javier, ayaw niya akong iwan. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa aking nga mata at nang muling sumugot si Berto, wala siyang nagawa kundi ang tumakbo. Tumakbo siya para sa kanyang buhay,
para sa buhay naming lahat. Hinabol siya ni Berto en nilang gakbang, ngunit tuminto ito at bumaling sa akin nang gayoy nakatayo na. Isang matapang na desisyon, Marco, sabi niya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Ngunit isang maling desisyon. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago. Ang kanyang makuko ay humaba at naging matutulis. Ang kanyang mamata ay lalong nag-apoy. Nagulat ka ba? Akala niyo ba isa lang akong simpleng magsasaka? Ikaw, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa galit at takot. Ikaw ang aswang nalakaw. Muli siyang tumawa. At ang aking asawa, sabi niya, sabay turo kay Aling Celia na ngayon ay nakatayo sa tabi niya, ang layok, isang perpektong mag-asawa. Hindi ba? Bakit? Tanong ko. Bakit ninyo ginawa ito? Ang mga kantora. Tinulungan nila kayo. Tulong? Dumura si Berto sa lupa. Ang kanilang tulong ay may kasamang pagmamaliit. Ang kanilang kabutihan ay isang maskara para sa kanilang pagmamataas. Ang lupang ito, ang yaman na ito, ay dapat sanay sa amin. Kami ang mas matagal dito, kami ang mas may karapatan. Ang kanyang muka ay puno ng inggit at galit na naipon sa loop ng maraming taon. Pinatay namin sila para makuha ang nararapat sa amin. At papatayin din namin ang kanilang mayabang na anak. At kayong lahat, isa-isa, hanggang sa kami na lamang ang matira. Sinunggaban niya ako. Sinubukan kong lumaban, ngunit ang kanyang lakas ay parang sa 10 tao. Binuhat niya ako na parang isang sako ang bigas. Hayaan mong mabuhay ang kaibigan mo. Sabi niya habang kinalatkat niya ako palayo sa liwanag na altar, palayo sa tanging pek-asa. Kailangan namin ng isang mensahero. Isang mensahero na magsasabi sa batang aswang na iyon na hawak namin ang kanyang kaibigan. Isang pain para sa aming patibong. Sa huling sandali bago ako tuluyang lamunin ng kadiliman, naintindihan ko ang kanilang buong plano. Ang pag-atake sa mansyon, ang pagpapahina kay Isabela, ang lahat ng ito ay isang palabas. Ang kanilang tunay na pake ay si Leo. Gusto nilang alisin ang tanging nilalang na may kakayahang tumayo laban sa kanila. Dinala ako ni Berto sa isang lumang kubo sa pinakaliblip na bahagi ng hacienda. Itinali niya ako sa isang poste. Ang aking katawan ay puno ng sakit at ang aking espiritu ay wasak. Narinig ko ang pagdating ni Aling Celia. Ang kanilang tawa ay umaling-aungaw sa maliit na silid. Magaling na pain, sabi ni Celia. Siguradong darating ang pamangkin mo para iligtas siya. Pamangkin? Ang huling piraso ng palaisipan ay nahulog sa lugar. Si Leo. Siya ay kadugo ng mga halimaw na ito. Iniwan nila akong mag-isa sa dilim. Ang aking isipan ay puno ng makatotohanang mas masakit pa kaysa sa aking masugat. Nabigo ako. Ang sikretong iningatan ko, ang misyon na ibinigay sa akin. Lahat ay nawalang ng saysay. Ako ngayon ay isang bihag, isang pain sa isang nakamamatay na laro. At habang nakikinig ako sa mga tunog ng gabi, alam kong papalapit na ang huling kabanata ng aming kwento, isang kabanata na siguradong magtatapos sa dugo at kamatayan. Ang sigaw ni Javier ay umaling-aungaw sa mansyon na parang isang basak na kampana, dala ang balitang aking pagkakabihag at ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Berto at Celia. Ang takot ay mabilis na napalitan ng isang desperadong katapangan. Sa pamumuno ni Isabela, na ngayon ay may apoy ng paghiganti sa kanyang mata, ang natitirang tapat na manggagawa ay naktipon. Si Lolo Kiko, gamit ang kanyang kaalaman sa mga lumang paniniwala, ay nag-abot sa kanila ng mga itak na binasbasang ng dasal, mabungkos ng bawang, at mga supot ng magaspang na asin. Si Leo, kahit na may sugat pa, ay tumayo. Ang kanyang mata ay nagpapakita ng isang determinasyong higit pa sa sakit na kanyang nararamdaman. Kailangan nating bawiin si Marco, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay matatak at puno ng otoridad at tatapusin na natin ito ngayong gabi. Sinundan nila si Javier sa kadiliman, isang maliit na hukbo ang mga ordinaryong tao na handang harapin ang mga halimaw. Narating nila ang kubo kung saan ako nakatali. Si Berto, sa kanyang anyong tao, ay nakabang sa labas. Isang mapanuyang ngiti ang nasa kanyang ngalabi. Sa bubong, nakadapo si Celia. Sa kanyang anyong layok, ang kanyang pakpak ay nakabukas na parang isang masamang anghel ng kamatayan. Napakagaling, sabi ni Berto.
Isang buong pamilya ng matupana handang magpakatay. Ang labanan ay sumiklap. Ang nga manggagawa sa kanilang tapang ay sumugot. Ang hangin ay napuno ng mga sigaw. Nang tunong ng nagumpugang itak at ng mga sumpa. Iwinisik nila ang asin na nakdulot ng mahiyaw ng sakit mula sa dalawang aswang. Ngunit ang mahalimaw ay malakas. Madali nilang naitataboy ang masumusugot. Sa gitnang kaguluhan, si Leo ay nag-anyong aswang. Ang kanyang ungol ay yumanik sa buong kapaligiran. Sumalakay siya ng direkta kay Berto, ang kanyang tiyuhin. Ang kanilang paglalaban ay isang brutal na sayaw ng mga pangil at kuko, isang sagupaan ng makadugong nilalang na nasa makaibang paning ng kabutihan at kasamaan. Ang kanilang laban ang nagbigay ng pagkakataon. Habang si Berto ay abala kay Leo, si Javier at dalawa pang manggagawa ay sumugot sa kubo at pinutol ang ngalubit na nakatali sa akin. Malaya na ako. Dinampot ko ang isang ita na nasa sahig at muling sumabak sa labanan. Ang atensyon ko ay napunta kay Celia. Lumilipat siya sa itaas, sumasalakay na parang isang lawin, dinadagit ang sinumang makamali. Isabela! Sigaw ko. Ang baril. Naintindihan niya ang aking ibig sabihin. Itinutok niya ang baril ng kanyang ama at pinaputukan ang lumilipat na aswang. Isang bala ang tumama sa pakpak nito. Isang nakakabinging tili ang kanyang pinakawalan at siya ay bumaksak mula sa himpapawid. Bago pa siya makabangon, ako'y sumugot. Gamit ang lahat ng natitira kong lakas, itinara ko ang itak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa gulat bago ang buhay ay tuluyang nawala sa mga ito. Siya! Ang sigaw ni Berto ay punong galit at sakit. Nang makita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa, siya ay nagwala. Ang kanyang lakas ay tila dumobel. Itinapon niya si Leo na parang isang manika at humarap sa aming lahat. Ang kanyang mamata ay pula sa paghihiganti. Isa-isa niyang pinatumba ang mamanggagawa. Siya ay isang bagyong ang pakawasak. Alam kong kami na ang susunod, ngunit si Leo, kahit nasugatan, ay muling tumayo. Sa huling pakakataon, ang maktiyuhin ay nagarap. Ang laban ay mabilis at pinal. Si Berto ay mas malakas, ngunit si Leo ay lumalaban ng may puso. At sa likod niya, kami ay naroon. Ibinato ni Isabela ang isang lampara na naglalaman ng langis na sumabo sa paanan ni Berto. Sinabuyan siya ni Lolo Kikong isang buong supot nga asin. Ang apoy at asin ay nakpahirap sa kanya, nakbigay ngang sapat na pagkakataon kay Leo. Sa isang huling, malakas na talon, sinakmal ni Leo ang leg ni Berto. Isang malakas na laguto ang narinig. At pagkatapos, katahimikan. Ang halimaw ay bumaksak. Ang laban ay tapos na. Sa pagsikat ng araw, ang hasyenda ay tila muling ipinanganak. Ang hangin ay mas sariwa, ang langit ay mas maliwanag. Sinunok namin ang mga katawan ng mag-asawang aswang upang siguraduhin ang kanilang kasamaan ay hindi na kailanman makakabalik. Sa harap ng lahat ng natitirang manggagawa, tumayo si Isabela. Ang napantal sa kanyang balat ay naglaho na kasama ngang pagkamatay ngang mangkukulam. Ngunit ang mas malaking pagbabago ay nasa kanyang nga mata. Wala na ang lamig at galit. Napalitan ito ng pasasalamat at pagsisisi. Patawarin ninyo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin ninyo ako sa aking kalupitan. Ang aking puso ay nabulang ng paghihiganti. Ngunit ipinakita ninyo sa akin ang tunay na kahulugan ng katapatan at pamilya. Tumingin siya kay Leo na bumalik na sa kanyang anyong bata. At sa iyo, Leo, sabi niya, lumuhot siya upang magpantay sila. Ikaw na itinuring naming isang sumpa ay ang aming naging pinakadakilang biyaya. Hindi ka na isang dayo. Simula ngayon, ikaw ay isang alkantara. Ikaw ay aking kapatid. Niyakap niya ang bata. At sa unang pakakataon, nakita naming muling ngumiti si Dona Isabela. Isang tunay at taos-pusong ngiti. Lumipas ang ilang linggo. Ang Hacienda Alcantara ay unti-unting bumabangon. Ang manasirang bahay ay inaayos. Ang manasirang buhay ay dahan-dahang naghihilom. Ang takot ay napalitan ng pagkakaisa. At ang isang malupit na amo ay naging isang tunay na lider. Isang hapon, habang papalubok ang araw at nakukulay ginto ang natubuhan, pinuntahan ko si Isabela sa may beranda. Salamat Marco, sabi niya habang nakatingin kami sa malawak na lupain. Para sa lahat, ngumiti ako, trabaho ko lang po. Isabela, sa unang pakakataon,
Tinawag ko siya sa kanyang pangalan. Tumingin siya sa akin at sa aming nga mata, isang bagong ugnayan ang nabuo, isang ugnayan na hindi na sa pagitan ng isang amo at ng kanyang manggagawa, ay kundi sa pagitan ng dalawang taong makasamang hinarap ang dilim at nakahanap ng liwanag. Ang Hacienda Alcantara ay minsan nang naging isang lugar na pinamumugaran ng halimaw. Ngunit sa huli, ito iniligtas din ng isang halimaw na nakturo sa amin na ang tunay na sukatan ng isang nilalang ay hindi matatakpuan sa kanyang dugo o anyo, kundi sa tibo ang kanyang puso